We are a church that loves God and loves people. Welcome! We're so glad you're here with us today at COG Baguio. We're excited to share with you some of the ways God is working and how you can be a part of it. First, we invite you to join us for our Sunday services, 10:30 a.m., 3:30 p.m., and 5:30 p.m. We'd love to worship with you and share God's Word together. As we worship our Lord, we desire to offer Him our very best. Project Sound is our initiative to enhance our sound system, creating an even more impactful worship experience. If you're passionate about worship and have a heart for supporting this project, we invite you to join us in making a joyful noise unto the Lord. Our pastor has cast a vision for a fortified city, a dream of a permanent home for our church. This vision, called Pillar Stones, represents more than just a building. It's about establishing a beacon of hope and community. We invite you to partner with us through monthly contributions. Suggested giving levels range from 800 to 16,000 pesos. But any amount given from the heart is a blessing. Join us in building this future together, brick by brick, for God's glory. We believe in loving our community in practical ways. Agkape, our coffee bar, is one such expression of this love. Every purchase you make at Agkape directly supports our outreach programs, allowing us to extend God's love to those in need. Enjoy a delicious drink and make a difference at the same time. Your next cup could change a life. Your generosity enables us to continue the work God has called us to. If you're moved to support our ministries, you can give through the church account displayed on the screen or via GCash. Every gift, no matter the size, makes a difference and is deeply appreciated. For more information about these projects or anything else, please visit our social media platforms or speak with us after the service. Your partnership is invaluable to us and we are filled with gratitude for your continued support. We're excited to see what God is about to do next in our church. Thank you so much and God bless. Hallelujah. Come on, can we put our hands over this place today? If you're ready to worship Him, come on, let's praise Him. Hey! Woo! Hey! I'm gonna shout it out to the world that you're about. I'm gonna sing a song that goes on and on and on. Gonna say, I'm gonna shout it out to the world that you're about. I'm gonna sing a song that goes on and on and on. How your love came crashing over me. Yeah, your love came crashing over me. Yeah, you came to set the captives free. And we won't stop till the whole world knows that there is power in the name of Jesus. By your faith in His name, there is freedom. There is power in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hey, hey, hey. Come on, put your hands up. Hey, yeah. And at this moment po, we would like to welcome you po to Church of God Baguio. We are the church that loves God and loves people. And at this moment po, we would like to recognize lang po if we do have any first-timers. Any first-timers in the house po. Sige po, kindly raise po yung hands natin if meron po. And baka nahihiya lang po tayo, grab a, may bibigay po kaming sheet later. Then kindly fill up na lang po and may free drinks po tayo sa ating local cafe.
Agkape. And at this moment po, since we love people, how do we show that? Sige po, let's get out of our seat, let's greet one another and shake each other's hand. Amen. Di ba ang sarap sa feeling na may mga bago tayong na-meet na ating churchmates. And at this moment, we would like to announce lang po or gusto lang po namin kayo-inform kung ano po ba mga nangyayari sa ating simbahan. Starting off po, that is every Sunday, that is 1:30 p.m. meron tayong Connect Groups. And gusto po namin kasi na magkaroon tayo ng close bonding and at the same time, natututo po tayo sa word ng ating Panginoon. So we do have for universities para sa mga nag-aaral po, for young adults, for teens, and for men and women. And next po, that is, let us continue to support our local cafe, which is Agkape. And we're happy that it's our third week na bukas po yung Agkape. And kindly, I encourage you to continue to buy and support our local drinks kasi nakakatulong po tayo sa ating mga outreach missions. And next po, that is every Wednesday po is our revival night. And gusto po natin sa ating weekly po is meron po tayong midweek services. So we would love to see you there. That is every Wednesday, 6 p.m. And on Fridays po, sino po mga kabataan dito or mga feeling youth? Sige nga po, palakpakan natin si Lord. That is every Friday, 6 p.m. po, dito po sa ating sanctuary. Meron po tayong mga games and may mga iba-iba po tayong ginagawa for our Youth Empowered Night. And lastly po, on August 30, that is on a Saturday po, magkakaroon tayo ng audition which is our Worship Revamp. So for our worship revamp po, meron po tayo sa mga marunong kumanta, we do have our singers. Sa mga marunong naman po mag-instrument, meron tayo mga instrumentalist. And sa mga marunong sumayaw, meron po tayo for dance ministry. And lastly po, para sa ating media ministry, sa mga creative minds, sa mga marunong gumawa ng mga announcements, and sa mga lights po natin, as well as for audio. And right now, I know you're excited to give praise sa ating Panginoon. Sige, let me hear that shout. Let me hear that clap. Hallelujah! Yeah! Come on, put your hands up in this place. Now my life is changed, and I'll never be the same. 'Cause you came and you rescued me way back on Calvary. How your love came crashing over me. Yeah, your love came crashing over me. How you came to
to the King of Kings and to the Lord of Lords. Can we put our hands up if you believe that our God is able? Hey! We will not be shaken. We will not be moved. Even in the trial, we put our trust in you. We're standing on your promise. The just shall live by faith. You can do anything when we take the limits off you. You are God. You are able. Oh, you can do anything when we take the limits off you. You are God. You are able. Come on, can we shout it out? Able to do anything. Come on, put your hands up together now. 'Cause our God is able. Hey! Come on, let's sing it. We will not be shaken. We will not be shaken. We will not be moved. Even in the trial, we put our trust in you. We're standing on your promise. The just shall live by faith. You can do anything. Itaas yung mga kamay na yan. If you believe that He can do anything, you are able. Oh, you can do anything when we take the limits off you. You are God. You are able. Able to do anything. Come on, can we just clap our hands to the Lord? Because He is able to do anything. Hallelujah. So we will praise you in advance, like a victory's in hand, knowing you are not a man that you would lie. If you said victory will come, by your faith we believe it's done. We receive it. We receive it. So we will praise you. Come on, can we just praise the name of the Lord in this place today? Hey! Knowing you are not a man that you would lie. If you say our victory will do you believe in this? By faith we believe. Come on, can we receive it? We receive it. We receive it. So we will praise you in advance. Come on, like a victory's in hand, knowing you are not a man that you would lie. If you say victory will come, by faith we believe it's done. Come on, we receive it. We receive it. You can do anything when we take the limits off you. You are God. You are able. Oh,
praise you, God. We praise you, Lord. Now, if you believe that you, God, that you are worshiping in this place, if you believe that the God that we are praising our hallelujahs is able to do anything that we could ask, hallelujah. Come on, can we just shout our praises to Him today? Hallelujah. We thank you, Jesus. Praise your name. We praise your name. We praise your name. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, can we clap our hands one more time? Pwede po ba yung mas malakas sa papuri para sa ating Panginoon? Hallelujah for our King of Kings and to our Lord of Lords. Can we shout a praises in this place today? Hallelujah, because He is able. He is able. Our God is able. He can do anything. He can do exceedingly, abundantly, more than we could ask or imagine, because He is our God. And He is able. He is our God. And nothing is too hard for Him. And that's why we are here, Lord. To take every limits off, even in our worship. To take every limits off in our praises, in our thanksgiving. We want to praise you in advance, God. Like victory is already in our hands, Lord. Because we believe in your name. We believe in the power of your name, Jesus. That's why in our worship, we just want to call upon the name of the Lord. Just want to call upon the name of Jesus. The one that can bring healing. The one that can bring freedom. It's your name alone can give life. It's your name alone, Jesus, can resurrect life. Can restore, can redeem. So right now, Father, we just want to honor you in our worship today. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I want to say, I speak
shadows burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain. Come on, church. Jesus in Come on, declare this. Jesus in the darkness over every Come on, declare the name of Jesus in your life. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. Come on, let's say it. I speak Jesus. Oh, come on, can we just speak the name of Jesus in this place today? Come on, can we declare the name of Jesus in this place today? Oh, if you don't know what to say, just say the name of Jesus. We shout your name, Jesus. Come on and shout it out. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Come on, can we just raise our hands to the Lord today? In the darkness over every enemy. Jesus, Jesus for my family. Come on, just speak the holy name, a holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Jesus. Come on, cry out to the Lord today.
us sing the highest praise. The highest praise is yours. The highest praise is yours. The highest praise is yours in all the earth. The highest praise, the highest praise is yours. The highest praise is yours. The highest praise is yours in all the earth. In all the In this attitude of worship before the Lord, we're going to declare what God has put in our hearts. At the count of three, let's all declare this together. Did you know that there's power in declaration? Life and death are in the power of the tongue. So let's believe this from our hearts as we declare all together. At the count of three, 1, 2, 3. In the Philippines, Jesus Christ is Lord. In Baguio City, Jesus Christ is Lord. In COG Baguio, Jesus Christ is Lord. In our Vision 3000, Jesus is Lord. In my life, in my family, miracle is now. Hallelujah! Yeah! Come on! we glorify your name. We glorify your name. Come on, let's glorify Jesus! Glorify your name in all the earth. Come on, one more time. Let's lift our hands and glorify We Jesus. glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Come on, clap your hands, all you people. Hallelujah. Shout unto God with a voice of triumph. Right now, oh God, we bless you. The Bible tells us in John 4:23, our Heavenly Father is seeking for those who are going to worship Him. And we are those people. That's why we declare we worship you. Let's do that. We worship you, Heavenly Father. The Bible tells us in John 16:14, the Holy Spirit came to glorify Jesus. That's why all together, let's glorify Jesus. He has the name that is above every name. Let's vocalize our worship, our glory to our Lord Jesus. Come on, let's declare, we glorify you, Lord Jesus. And the Holy Spirit is here in our midst today. That's why we embrace Him. That's why we love Him. That's why we adore Him. That's why we fellowship with Him. That's why we desire to have intimate friendship with Him. So right now, let's say it. We adore you, Holy Spirit.
We adore you, Holy Spirit. Help us to have intimate friendship with you. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless us today as we have come to hear your word. Let it be, God, that the anointing of the Spirit of God come upon our hearts and our minds, that our lives will never be the same again. Let the Spirit of wisdom, understanding, counsel and might, knowledge and the fear of the Lord be built in our hearts, that our lives will truly be a life that is light to the world. Let the fruit of the Spirit come upon us today. Let the love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the goodness, the gentleness, the faithfulness, and the self-control. As we hear your word, O God, we ask that our ears will truly be open to hear what the Spirit is saying to the churches. We believe, O Lord, and we stand on your word, that our preachings, our messages, are not with persuasive words of human wisdom, but it's a demonstration with the power of the Holy Spirit. Come now, O Lord, as we hear your word, in Jesus' name. Everybody said, praise God. What a presence. What a presence, right? When we love God, when we worship the Father, we glorify Jesus, we adore the Holy Spirit. We invite the Holy Spirit to come so that we can truly have that worship that is acceptable to Him. And right now, we welcome you po, every one of you who are here today. For those who are here for the first time, pwede po ba kayong sumaglit na itaas ang inyong kamay? Lahat po ng mga marami po tayo first timer. Praise God. Ayan po. Ayan, so sabi po ng ating mga kasamahan sa leadership ng ating AGCAPE, may kape daw po kayo. Okay, ng libre. Ayan, so mamaya if you can drop by sa ating AGCAPE, dyan po sa ating place po dito, dyan lang po kayo, to sa may likod ng CR, nandyan po yung ating AGCAPE. Tapos po all throughout the day and the whole week hanggang Saturday, except Monday, meron po tayo dyan, 10 o'clock hanggang 8 o'clock. Nandito po sila. Ano po? So please drop by kung nandito lang po kayo sa Baguio. Amen? Ayan po. So marami po tayong matutulungan as you are going to sip a cup of coffee. Pero bukas, libre po sa ngayon, pero bukas may bayad na. Okay, 10 o'clock. Amen? Praise God. Are you ready for the word of the Lord for us today? Alam niyo po, meron po tayong very, very special, I believe, na word si Lord para sa atin. And I believe ito po yung pinaka-need ng bawat isa sa atin. Lalo po yung mga Kristiyano talaga na nagsisik more of God sa buhay nila, more of the Lord sa buhay nila, more spiritual life sa buhay nila. And maybe this is going to be the missing link na baka hindi natin napagtanto na there's something in the Bible and the Word of God na meron palang ganun, di ba? Meron palang ganun. Ano po, akala natin nangyayari na lang, na natural, pero meron palang ganun. Okay? So, let's go there right now. But before that, pwede ba nating extend yung mga kamay, please, as you are going to pray for me before we go to the Word. Pwede nyo pong i-vocalize yung prayer nyo. Ano po? Please pray for me as I share the Word of God today. Yes, Lord, we believe in that. That's why we believe in prayer. It's not by might nor by power, but by your Spirit. That's why we need to pray. That's why we love prayer. That's why we intercede. That's why we talk to you. Let it be, Lord, that this is going to be our lifestyle, to pray, to pray, to pray, and to pray more. And to pray for us as leaders. To pray for the worship team. To pray for all the ministers and the ministries that we have here in this church. Lord, as we hear your word today, let our ears be open to the word of the Spirit for this time. In Jesus' name, amen.
Okay, so this is the message. Ano po? This is the topic of the message. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Okay. Thank you po. Okay, ito po yung title po ng message po natin. Ano po? The Source. So, alam niyo po, pagka nabanggit po natin yung word na yan, the source, marami pong mga definition yan. Ano po? Marami po tayong mga, pwede po nating ibaling patungkol po dun sa source. Kung sa kuryente, dito sa Baguio, ang source po yan ay Beneco. So, kung sa tubig, ang source po niyan ay Bawadi. So, kung ikaw po ay estudyante, usually, ang source mo ay yung parents mo. Tama? Ng allowance. Okay? Pero syempre, yung mga estudyante na, working student, usually, ang source nila ay yung nagbibigay sa kanila ng allowance. Di ba? So, yung nagsusweldo sa'yo, yun po yung nasa mind natin na source. Tama? Okay? Pero alam niyo po ba, na napakaraming meron tayo na kung saan, hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin. So, I hope today, we have come to a conclusion, na meron talagang source, ng lahat ng akala mo sa'yo yun, pero hindi pala sa'yo yun. Meron palang nagbibigay talaga. May nagbibigay talaga nun. So, lahat po ng mga nandito sa mundo na naging successful, sa larangan ng sports, siguro si Manny Pacquiao yun. Sa larangan ng kayamanan, siguro si Manny Villar. Okay? Sa larangan ng church naman, syempre marami po. Sabihin natin sa Dasmariñas na yun, Cavite, yung ating national office, na meron pong 13,000 na membro. So, kung titingnan po natin yung mga ganon, meron po talagang nag-i-excel sa lahat ng larangan ng mga bagay na meron tayo. Siguro sa atin po, marami din nag-i-excel. Pero alam niyo po, ngayon po, meron po tayong titignan. Praise God, meron pong Bible. Na ngayon po, magkakaroon tayo ng foundation kung saan talaga nanggagaling yung pong meron ka na akala mo sa'yo nang galing. Alright, so let's go there. Ito po yung ating text. Okay, let's all read together itong napakaganda po na verses po na to, ng passage in Scripture. Sabi po dito, the Lord said to Moses, "See, I have called by name Bezalel." Ganda ng pangalan, no? Bezalel. "The son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God." Ayan po yung emphasis natin ngayon. And then sabi niya, with ability, filled him with the Spirit of God, with ability, with intelligence, with knowledge, with all craftsmanship. So, yan pong, nakita nyo po, meron pong apat, through the Holy Spirit, the Spirit of God, through the Spirit of God, meron pong apat na naibigay sa Kanya, sa isang taong yon. So, kung bibigyan po natin ng pansin, na mailagay lang natin sa puso natin ito, na ito pong Bezalel, ay siya po yung nag-build ng tabernacle, di ba? Siya po yung pinaka-sentro. Kumbaga, siya po yung, foreman or what we call manager, di ba? General manager ng house of God. What we call tabernacle. Ayan, so marami po tayong mga, ginagawa sa spiritual. Ngayon po, sa ating kapanahunan, ito po, more than, mga ilang taon na po ito na nakakaraan. Before Christ nga po, mga 800 years. So, actually, 1,000 of years. So, ngayon po, year 2000 na tayo, di ba? After Christ. Di ba? So, ang tawag sa atin 2000 BC. Right? After Christ. Alright, so, year 2000 na po tayo. So, dito po, meron po kasing pinagawa ang ating Panginoon about the house of God, the tabernacle. Ayan, doon po mag-stay si God. So, ang dami pong mga kwan po doon, na talaga nga naman din sa Bible, makikita nyo po yung sobrang meticuloso na paggawa po ng tabernacle, the house of God.
Opo, so ganun po si God kasi. Talagang excellence ang gusto niya. No? Pero ito pong si Bezalel, siya po yung pinaka-sentro actually ng pag-build ng tabernacle. Pero dito, meron po tayong bagay na makikita, okay? At isa-isahin po natin. Okay? Unahin natin po yung part na niyan na nakalagay doon na I have called by name. Kasi pagka punta na po tayo doon sa mga points, baka makalimutan po natin to. Ano? Kasi ito yung pinaka-crucial. Nandito po lahat yung ating pag-uusapan. Ang sabi niya, I have called by name Bezalel. Ayan. And then, I have filled him with the Spirit of God. Yeah. Referring to the Holy Spirit. Diba? And then, sabi niya, with ability. Nung na-fill siya, napuspos siya ng banal na Espiritu, meron na siya talagang binild or binigay ng Holy Spirit na ability. May binigay sa kanyang intelligence, knowledge, and craftsmanship. Now, ito pong una at saka yung last, kailangan po natin intindihin na ngayon pa lamang, okay? Yung ability referring to talents. Yung pong craftsmanship referring to skill. Okay? Okay, so at least man lang, mapinpoint natin kung ano po talaga itong mga to. Okay? So I believe na lahat po tayo, kailangan natin to. Okay po ba? Maybe, meron ka na niyan. So, kailangan po nating magbigay ng galang dun sa nagbigay talaga sa'yo. Kasi dito pa lang, binigyan na po tayo ng format. Binigyan po tayo ng isang standard na kung saan dun talaga nanggagaling ang lahat ng meron tayo. Lahat ng ability mo, lahat ng knowledge mo, lahat ng wisdom mo, at lahat ng craftsmanship na meron ka nang galing sa Kanya. Okay, so umpisan na po natin. Number 1, the Holy Spirit calls people by name. Ayan. So yung name mo, actually po, ay hindi po random lang talaga yan. Yan po ay binigay ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, i-treasure mo yung name mo, i-treasure mo rin yung sarili mo. I-treasure mo rin na ikaw ay ikaw at ikaw. Hindi na ikaw yung iba. Okay? Hindi ka, alam mo yun, nakakatuwa kasi we are, or we were created unique. Sabi mo, unique ako, and I am special to God. Amen. So, meaning, marami pong mga nagre-reject sa atin. Meaning, marami pong, actually sa school, nung ako pa nga po nasa school, may nang bubuli. May mga tao na parang yung mga iba ayaw kanya. Minamaliit ka. Meron bang ganon? Parang wala naman siguro sa atin yan. Ano? Okay. Pero from time to time nangyayari yon sa school, sa work, 'di ba? Sa business, kahit saan larangan ng field natin dito sa mundo, meron talagang ganon. Pero dito, binigyan ng emphasis na ikaw ay special kay God. Why? Because you were called by God Himself. So kay Bezalel, in fact, lahat po tayo ay may kanya-kanyang DNA. Isn't that powerful? Alam niyo ho ba yung sobrang identical na twins? Sa totoo lang, kung titignan niyo po yung mga yon, pagka mag-thumb mark yung isa at mag-thumb birth din yung isa, magkaiba yon. Ang ibig sabihin po nito, you are really created super unique. Ang ibig sabihin niyan, mag-isa ka lang. Kaya wag mo na i-compare ang sarili mo sa iba. Magmula sa araw na to. Why? Because you are unique, you are special, and you are different, and you are everything to God. At ang maganda nito, isa-isa tayo special kay God. Kung special ako, special ka rin. Kung pupunta ako sa heaven, pupunta ka rin sa heaven. Okay. Yung reward ko, halos reward mo rin. Di ba? So, ang kailangan lang natin, maintindihan. Malaman that you are all called by God Himself. In fact, even the hair that you have in your head are numbered by God. Bakit naman ganun, di ba? Even yung ating mga buhok, alam na alam ng Panginoon kung ilan na ang nandyan sa bumbunan mo. Kakaiba, no? Kahit wala ka ng buhok, bilang na bilang pa rin ni Lord yan. Lahat ng nalagas, alam ni Lord yun.
Isipin niyo po kung gaano ka-unique ka. Isipin niyo po kung gaano ka ka-special. Di ba? Akala mo, wala kang talent. Yung iba ang gagaling. Di ba? Akala mo, ikaw, ganito lang. Yung iba ang gagaling. Pero alam niyo ba, marami kang meron na wala sa iba. At marami sa iba na wala ka. Anong ibig sabihin niyan? Dapat magmahalan tayo sa bawat isa. At dapat hindi tayo proud. Kundi humble lang tayo kasi hindi sa'yo lahat. Hindi sa'yo lahat. Right? Meron ka na wala sa kanila. So meaning, i-treasure mo yun. Kasi doon ka binild ni Lord. Doon ka binild ni Lord. Kaya pag mula sa araw na to, maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. That's why may John 3:16 eh. For God so loved the world. Mahal ka ng Diyos. He loves you so much. Alam mo kung gaano kayo kamahal ng Panginoon, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, regardless kung anong ministry mo, regardless kung ano yung part mo sa ministry ng Panginoong Diyos, namatay si Jesus sa cross for you and for me. At lahat tayo, kaya mahal tayo ng ating Panginoon. While you were yet sinners, Christ died for you. Yan ang matindi. Right? So meaning, ngayon pa lamang, mahalin mo na rin ang sarili mo. Kaya nga, kumbaga, sa totoo lang, akala mo, di ba, mapapansin nyo po sa magulang, kung minsan mayroon yung mas mahal niya, siguro nagbibigay ng allowance sa magulang yon. Imbis na magulang nagbibigay sa anak. Yung anak, dahil medyo, siguro mas magaling. Kung minsan nakukuha natin eh. May mas mahal siya, merong hindi. Pero ako, mahal ko lahat ng mga anak ko. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Diba? Dapat wala, alam mo yun, sa totoo lang, sa ating lahat, ng mga magulang, sa totoo lang, I tell you, meron talagang something na ganun. Pero alam niyo ba, kung baga sa Diyos, He is perfect kasi. Tayo kasi imperfect. Diba? Kaya siguro medyo tanggapin mo na unti-unti kung nangyayari yon. Pero tandaan mo, the more na kuminsan ang magulang, nakikita niya yung imperfection sa mga anak na hindi niya masyadong nabibigyan ng pansin. Kasi nga imperfect siya. The more na hindi napapansin ng magulang, yun ang masyadong napapansin ng Diyos. Kaya, magpasalamat ka na kung hindi ka masyado napapansin kasi doon ka napapansin ng Diyos. Yung naaapi, kung minsan yun ang napapansin ng Panginoon eh. Alam mo, may ganun eh. Kasi nga, wala na nga napapansin sa Kanya. Diba? So, ano nangyayari? Siyempre, ang nangyayari ay wala nang kakampi, kumbaga. Diba? Pati mga siblings niya, kung minsan. Pero tandaan mo, may Diyos na buhay. Kaya kung maging sino ka man, kung ano man ang sitwasyon mo, sa family mo, it doesn't matter. Bakit? May Diyos eh. At ang pangalan niya ngayon dito, sa pinag-uusapan natin, Holy Spirit. Kaya magmula sa araw to, alam mo, matutunan mo siyang mahalin. Kasi there's something greater that you don't know about the Holy Spirit. Kaya ngayon pa lamang unti-untiin mo na dapat makilala siya, mahalin siya. Kasi habang ginagawa mo yon, the more na nagiging may saysay ang future mo, ang buhay mo. Okay? Kaya dito, pinakita sa atin yung napakaganda po na mensahe from Exodus. Alam mo yun, pag binabasa mo ang Bible, ay parang alam mo yun, linalampas-lampasan mo lang. Ang gusto mo lang basahin, John 3:16. Okay. Alam mo yun, may ganun tayo, John 1:12. O di ba, mga ganun lang gusto mong basahin. Ang mga gusto mo lang basahin, di ba? Yung mga, alam mo yun, yung mga Galatians or Ephesians about the feeling of the, yung Exodus, naku, ano ba itong Exodus? Alam mo yun, kaya hindi mo siya masyadong nagigets. Pero dito, binigyan tayo ng emphasis kung gaano ka-important
ito pong Exodus na to about Bezalel. Okay, so ngayon, the Holy Spirit, sabi niya, calls people by name. So dito, makikita natin yung kung paano ba natin mai-apply nga naman natin sa buhay natin. Dito sinasabi that God doesn't work randomly. What is God calling me to do in this season of my life? Di ba? Siguro tanungin mo ang sarili mo. Or live intentionally, knowing your life has divine purpose. Alam niyo po yun? Meron po talaga tayong destiny na linaan ng ating Panginoon din. Kaya ngayon pa lamang, mahalin mo na kung anong meron ka. Ang pinaka-importante, kasama ka sa COG Baguio. Amen. Kasi dito, na-emphasize natin yung importance ng God, the Holy Spirit. Sobra-sobra pala. Na medyo nawala sa ating paningin, sa focus natin. Ito pong third person of the Trinity na kailangan po nating emphasize. Ngayon pa lamang, sa lahat po ng mga nakikinig online. Ngayon pa lamang, emphasize na natin. God the Father is God Almighty. Jesus is God Almighty. The Holy Spirit is God Almighty. He is co-equal with Jesus and God the Father. Ang difference lang sa kanila, ang Holy Spirit nandito sa mundo. Ang nangyayari, nandito na nga siya, katabi-katabi mo, gusto kanyang, magkaroon ng relationship sa'yo, gusto kanyang mahalin din, pero ini-isnap-isnap mo lang siya. Kaya pala, meron pong grieving the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Do not blaspheme the Holy Spirit. Bakit may ganon? Why? Kasi nga, linalampas-lampasan lang natin siya. Hindi natin siya kilala. Yun ang problema. Kaya ngayon, mga kapatid, praise God for COG Baguio. Praise God for you. At least, nakikilala natin, nagkakaroon tayo ng intimate friendship with Him. Baka pwede, palalimin pa natin yung ating relationship with the Holy Spirit, mga kapatid. Ang pangalawa na makikita po natin dito sa passage ng scripture na nabasa natin sa Exodus 31 about Bezalel, the Holy Spirit fills people. Just like Bezalel was filled with the Spirit of God, with the Holy Spirit, each one of us, just like Bezalel, will have that infilling of the Holy Spirit, just like what had happened to him. Right? So ngayon, kung titignan po natin dito, ang Holy Spirit talaga, siya yung magpupuspos. Grabe, no? Di ba? Kasi lahat po tayo, sa totoo lang, lahat po tayo, mga Kristiyano ka man, minister ka man, ano man yung field mo, ano man yung ministry mo, it doesn't matter. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Pero, kailangan mo intindihin, ang banal na Espiritu, siya yung magpupuspos. Ang ibig sabihin nito, tayo kasi, nababawasan. Kumbaga, ng strength, nababawasan tayo ng excitement, nababawasan tayo ng commitment kay God, nababawasan po tayo ng joy, nababawasan po tayo ng love sa bawat isa, nababawasan po tayo ng enthusiasm. Eto na, maganda. Kung alam mo to, mag-iiba na ang buhay mo. Kasi ang banal na Espiritu, siya magpupuspos sa iyo habang wala ka. Kasi na-empty tayo, nalulubat. Ang tawag dyan, na-empty yung ating gas tank. I-andar tayo ng andar na andar. Kaya kung minsan tumitirik ka na lang. Kumbaga sa cellphone, nalulubat, ginagamit mo pa. Pang-call, ginagamit mo pa. Pang-Facebook mo. Ginagamit mo pa. Parang excited ka pa. Ay, 1% na lang. Pero tuloy-tuloy ka lang. Until na, tayo mga Kristiyano, ganun na ganun din, mga kapatid. Tuloy-tuloy ka lang. Sige, ministry, preach. Di ba? Worship. Pray. Attend. Give. Pero, yung pala, nalulubat ka na. Mag-1% ka na, until na, hindi ka na makatayo. Hindi ka na makangiti. Dami mong mga dumarating sa buhay mo. Pero talaga nga naman din, binagsakan ka na ng mundo. Lord,
Dami kong problema. Kunin mo na ako, Lord. Ganon. Kasi lobat ka na. Pero kapatid, ito yung missing link mo. Ang banal na Espiritu pala, siya pala yung magpupuspos. Dapat sa'yo. Ang kailangan mo lang, tawagin siya para puspusin ka ulit. Yun lang, simple lang. Pananampalataya mo sa banal na Espiritu. Bakit kailangan ng pananampalataya? Hindi mo siya nakikita eh. Ang Bible, hindi mo na kailangan pananampalataya, nakikita mo eh. Ang banal na Espiritu, hindi mo siya nakikita, kaya kailangan mo ng pananampalataya. So, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Word of God ang puntahan mo. Kung ikaw, feeling mo, Lord, nandiyan ka ba? O, punta ka sa Bible. Para may faith ka. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Punta ka sa Bible. Ang Bible nakikita mo. Nababasa mo. Right? Nababasa, nahahawakan. Ang banal na Espiritu, hindi mo nahahawakan. Ang banal na Espiritu, hindi mo siya naririnig. Ang banal na Espiritu, hindi mo siya na-embrace. Hindi mo siya nakikita. Kaya punta ka sa Bible, makita mo ang banal na Espiritu. Punta ka sa Bible, may embrace mo siya. Punta ka sa Bible, mapifeel mo siya, may experience mo siya. Bakit? Siya nga yung author kasi dito. So habang minamahal mo ang Biblia, minamahal mo na rin ang banal na Espiritu, kapatid. Ganon ho yun. Naglilink siya sa Bible, ang banal na Espiritu. Kaya napapansin nyo, Lord, asan ka ba? Aba, eto na. Punta ka lang sa Bible. Magpapakita siya sa'yo. Mapapil mo siya. May embrace mo na naman siya. Hindi nito, mga kapatid. Hallelujah! Right? Punta ka lang sa Genesis 1:1. God created the heavens and the earth. Oh, Lord, my God talaga. O, di ba? Uy, nandiyan ka ba, Lord? Oy, punta ka sa Genesis 1:1. For God so loved, John 3:16. For God so loved, my God talaga. Diba? O punta ka, ay, si Jesus nandiyan ba? O punta ka lang doon. He was hung on the cross. Punta ka lang sa Bible. At makikita mo, mapipil mo, may experience mo, may God na totoo. Ang nangyayari kasi sa atin, nakabase tayo sa feelings natin. Nakabase din tayo sa hindi tinugunan yung prayers mo. Nakabase din tayo sa status ng buhay mo. Kung ikaw ay nahihirapan na, especially finances mo, kung minsan parang, Lord, nandiyan ka ba? Sa totoo lang, punta lang sa Bible, sisiguraduhin ng Diyos sa'yo, I will never leave you. Sinasabi ng Biblia, I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam mo, ang ganda nun, itagalog kaya natin yung Jeremiah 29:11 na yan. Kinukot natin. Pero hindi talaga natin siguro siya naintindihan. Ang sinasabi doon, I know the plans. Itagalog mo, ang ibig sabihin nito, alam ko, ang plano ko para sa iyo. Diba? Powerful yun. Parang kinakausap ka ng Diyos. Alam ko. Sobrang hirap ng buhay mo, di ba? Siguro may iba, naiwan na, di ba, ng mga magulang, kapatid. Iniwan ka na, iniwan ka pa ng... Hindi, iniwan ka pa ng trabaho mo. Yung source ng income mo, biglang nadideplete na. Parang malapit ka na mag-zero balance. Yung may iba, parang below zero pa na. Sa totoo lang, kapatid, tandaan mo to. Nandyan ang banal na Espiritu. Gusto ko niyang tulungan. Sa totoo lang. At ang sabi ng Diyos, kung ano man ang sitwasyon na meron ka, nandun ka man sa pinakamababa or mas mababa pa sa mababa, at ikaw ay gumagapang na sa buhay mo ngayon. Sa totoo lang, kailangan mo intindihin, may Jeremiah 29:11. Ang Tagalog niyan, ang ganda, sabi niya, alam ko ang plano ko para sa iyo. Alam ko. Ibig sabihin, huwag kang mag-worry. Ang kailangan mo lang, dumikit ka sa Kanya. Lord, sinabi mo yan sa salita mo, Lord, I embrace that. Alam mo naman pala yung plano mo para sa akin. Ibig sabihin, itong aking paggapang,
ng sitwasyon ng problema ko, hindi ito ang katapusan ko. Hindi ito ang katapusan ko. Alam ko may plano ka sa akin. Ang plano mo sa akin, not to harm me, but to prosper me. Not to give me a hope and a future. Kapatid, embrace kaya natin ang salita ni Lord. Huwag natin siyang ipagsantabi. Akala mo ganyan-ganyan lang yan. Sa totoo lang. Ito na ang basihan ng lahat ng buhay natin. Heaven and earth will pass away. But His word will never pass away. Baka pwede naman ilagay mo ang buhay mo dito. Alam ko, pagka times ay nawawalan ka ng pag-asa. May mga times dahil sa problema mo, nawawalan ka na ng hope. Kapatid, tandaan mo, may salita si Lord. May word si Lord at may Lord. Hindi kita pababayaan at hindi kita iiwan, kapatid. Ikaw at ikaw. I called you by name. Ikaw, tinanggap mo ang kanyang anak. Sisiguraduhin niya ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, at pagdating niya, kasama ka sa heaven. Amen. Sa rapture. Huwag kang bibitaw, kapatid. Attend ka lang dito, attend ka lang ng attend. Darating din yung panahon mo na yung Jeremiah 29:11 will come to us in Jesus' name. In Jesus' name. At syempre, may John 10:10. I have come that you may have life and have it more abundantly. Hallelujah. Diba? At syempre, kadikit niyan, itong sinasabi natin, the Holy Spirit fills us. The Holy Spirit, siya yung magpupuspos sa atin. So paano ba natin i-apply dito? Sabi niya, the feeling of the Spirit is not limited to preachers. Isn't this powerful? Hallelujah! Hindi lang para sa amin. Amen. Hindi lang sa mga pastors. Amen. Ikaw ba, pastor? Di ba hindi? O para sa iyo din to. Amen. Di ba nakakatuwa yun? Di ba? Kasi nga, kasama ka sa kingdom ni Lord. Sa totoo lang. Kasama ka. Pare-pareho tayo na mararapture. Marapture ako, marapture ka. Ano naman difference natin ngayon? Amen? Calling lang ang bawat isa sa atin. May calling lang. Pero sa paningin ng Diyos, isa lang talaga tayo. Kasi lahat tayo pupunta sa heaven. O, anong difference mo sa akin ngayon? Nandun tayo sa heaven lahat. Di ba? Masaya tayo lahat. O. Di ba? Iba-iba nga lang ang calling natin. Isipin mo na saglit, di ba? Kami nagpipreach, ikaw naman nagbibigay. O, di ba? Amen. Ng tithes and offering mo. Kasi kung hindi ako, di ba? Tingnan nyo. Di ba? Kung wala magpipreach, wala kang makikinig ngayon, wala kang maririnig ngayon. Puro recorded. Ibang preacher pa. Di ba? Okay, yun yung calling namin, di ba? Ni Pastor Moses, saka yung mga tumatayo dito. Ang calling mo naman ay nandyan para magbigay din. Amen? Ibig sabihin nito, iisa tayo. Hallelujah. Ikaw yung taga-support, ikaw yung taga-pag-pray sa amin. Pero ang reward, someday, we will go to heaven. And we will be with the Lord forever. No more pain, no more tears, no more suffering. Praise the Lord po ba yun? Hallelujah! Diba? So, yun po yung sinasabi po ng Bible sa atin. Diba? That He loves us unconditionally at lahat po tayo, mahal ng ating Panginoon. Kailangan mo i-stick sa mind mo yun. Kasi hindi lang po pang preacher, kundi para sa lahat. Okay, number 3, the Holy Spirit gives ability. Yung binanggit ko sa inyo kanina, di ba, about Bezalel, yan ang binigay ng banal na Espiritu sa kanya at ibibigay ng Panginoon sa atin. Yung ability refers to talent. Yeah? So napapansin niyo po, itong mga preachers, yung ating mga worship team, di ba? Grabe, sarap na mapakinggan, di ba? Yung boses nila, dati hindi naman sila ganyan dati, di ba? Pero kahit pa paano, in-improve ni Lord ng tuloy-tuloy, di ba? Ang gagaling na nila. Sige, palakpakan po natin si Lord, di ba? At ating mga tech, isipin nyo naman po kung gaano katindi itong ating ginagawa dito. May mga pagandong-ganong pa ng lights, di ba? And everything. Diba? Meron pang mga pangpihit-pihit ng mga, di ba? Mga sounds natin, di ba? Yan po yung tawag dyan, talent din. Diba? Sa ating lahat.
And many times, kailangan mo intindihin, kung wala ka man nun, meron ka namang iba na wala sa kanila. Kaya tayo, lahat tayo ay talagang, alam mo yon, kanya-kanyang binigyan ng mga ganyan. Talent, okay? Nakagaya ng ginawa niya kay Bezalel. Now, supernatural skill or effectiveness often comes through spiritual enablement. Alam mo, sa totoo lang, nandyan talaga yan eh. Binibigay talaga ng Panginoon yan. Kaya huwag ka nang malungkot, kapatid. Kasi binigyan ka rin ng talent na wala sa katabi mo. Ay, meron naman ako nito eh, di ba? Palangiti, ikaw hindi palangiti. Marami ka nang talent, pero hindi ka naman palangiti. Ako palangiti, o di ba? Blessed ako ni Lord kahit marami akong problema. Amen. Amen. Kahit marami akong problema, di ba? Hallelujah. Parang ako lang yun. Okay. Kahit marami akong problema. Di ba? Pero meron akong talent na wala ka. Di ba? Pero meron ka na wala din ako. Kaya pwede ba? Magmahalan na lang tayo. Amen. Pangalawa, the Holy Spirit gives intelligence, meaning wisdom. Now, gusto ko lang pong i-differentiate sa atin yung second sa yung third. Yung third kasi dito na nabanggit, yung knowledge. And then nabanggit din po yung wisdom or intelligence. Actually po, ang knowledge is what you are learning. Kagaya nito, you are learning something. Praise God. Di ba? Na-excite ka. Yes! Hallelujah! Thank you, Lord! Di ba? Pero ang wisdom, it's a different thing. Ang wisdom is the application of the knowledge that you have. So kung hindi mo i-apply to, wala kang wisdom. Kaya kung minsan yung knowledge nagiging foolish. Kasi nga, kung minsan hindi na-apply. Kaya yung lahat na napapakinggan natin from the Word of God, ang sabi ng Bible sa atin, be doers of the Word and not hearers only. Hindi ka lang excite dito. Alam niyo po, maganda na ang banal na Espiritu siya tutulong sa'yo para ma-apply mo. Ito po yon yung wisdom na sinasabi. Or intelligence. The Spirit is the one who equips with wisdom and discernment, especially in complete situations or complex situations. Right? Kaya alam mo, sa totoo lang, akala mo ganun-ganun lang kadali ang mag-apply. Sa totoo lang, yun ang isa sa pinaka-crucial. Yeah? Yung excited ka lang, napakaganda mag-pray, napakaganda magbasa ng Bible, napakagandang mag-worship kay Lord. Pero pagka nasa sitwasyon ka na, sa totoo lang, kahit magbasa ng Bible, hirap na hirap ka. Tama? Oo, tama. Diba? Diba? Kasi nga, yung application, yan yung wisdom. Gusto ba natin ng wisdom? I-apply natin yung ating napapakinggan. Alright? Kasi that's the only way na magkaroon ka ng full endowment ng Spirit of God who is full of wisdom. Right? And siyempre, ang panglima, the Holy Spirit gives knowledge. Ito yon ang sinasabi natin. Ito yon may knowledge tayo, kaya tayo nandito. Right? You are hearing God's Word. Right? The Word of God will give you knowledge. Right? And of course, the Word of God will give you wisdom. Pero, you need to be connected. Alam mo yun, parang in harmony dun sa napapakinggan mo. Habang napapakinggan mo to, tinatry mo din na iyan na-apply sa buhay mo. Right? So the knowledge from the Spirit helps you understand divine truths and practical realities. So, anong gagawin mo? Stay teachable. Right? Hindi mo alam lahat. Stay humble. Kasi hindi mo lahat alam. Okay? Lahat po tayo, mga kapatid, okay, ay may something na hindi po natin alam. Di ba? Pag kami nagsalita, itry mong makinig. Di ba? Hindi, alam ko na yan. Hindi, alam ko na yan. Hindi, alam ko na yan. Di ba? May ganun tayong attitude. Ang attitude natin, teachable tayo. Humble tayo, kapatid. Kasi nga, meron pong gagawin ng Diyos sa mga humble people. Right?
Kasi habang humble ka, sa totoo lang, alam mo, maraming pagpapala ang humble people eh. Ano sabi kasi ni Lord? God exalts the humble. And He deposes the pride. Yeah? Proud people, actually, enemy ka ni God eh. Yeah? Kaya dito pa lang, maganda po na, alam mo yun, lahat ng pwede mong ma-absorb from the Word of God. Napakaganda na ma-absorb po natin. And ito na, isa sa pinaka-crucial, the Holy Spirit equips for practical craftsmanship. Ganun pala yun. Alam niyo po itong craftsmanship, different dun sa ability. Ability refers to talent. Ang craftsmanship, hindi niyo ba alam yan? Yan po ay refer to skill. Okay? Yung skill ng bawat isa sa atin. So, nakakatuwa lang, mabanggit lang natin. Kasi hindi na po iba sa atin ito. Nandito po sa house natin, yung mga skillful people, kagaya niya, nandiyan po si Lord. Tignan mo naman kung anong ginagawa nila, di ba? Naka-record ng matinding-matindi. Nandiyan po si Kuya Arden. O, di ba? Isang ganun lang, ang ganda-ganda na kaagad yung mga nakikita natin. Di ba? Nandiyan si Abigail, talagang, ang bilis kaya niya mag-edit. Tapos tignan mo naman tong si Kuya Dex, tignan mo naman ginawa niya. Parang 2 oras lang niya ginawa niya. O, di ba? Andiyan na kaagad, di ba? Yan ay skill. Ito naman si Kuya Lo. Alam mo yung TV? Yung TV, walang kwan yun, walang vision. Tinignan mo ngayon, pagka nagkape ka, bumalik ka, tapos na. Alam mo yun? Yun yung tawag pa na craftsmanship. Di ba? Na kung minsan sa atin, meron din ganun. Right? Pero alam mo, we appreciate that, di ba? We recognize that. At ang maganda, God is the one who is recognizing you. Kasi ginamit na niya para sa Panginoon. Parapan nga natin saglit si Lord, di ba? Ginamit mo para kay Lord, di ba? Ang tindi kaya nun, di ba? Di ba? So, kaya nga, napapansin niyo po sa ating revamp. Ito, pwede ba natin gamitin din yung ating mga kakayanan, yung mga galing natin sa pagsasayaw, sa paglilid ng worship, sa instruments, sa ating pagbaback up. Pagka may boses ka naman, baka pwede naman mag-undergo tayo sa revamp. Huwag mo sabihin na, hindi, akong pinakamagaling dati. Ayan na naman teachable nga O diba, mag-undergo ka nga Hindi, ako, kailangan magturo na ako. Wala lang CLDP. Be teachable nga di ba? Be teachable lang sinasabi. Mag-undergo ka. You go over them. The process. And God is going to lift you up. Ang Diyos ang gagawa niyan. Kahit na alam mo na, kahit magaling ka na, when you undergo, yun yung part ng attitude mo para matutunan mo yung tinatawag na pagpapakumbaba. At ang Diyos hindi natutulog. Hallelujah. Kung minsan, yung mga nagtuturo, akala mo, mas magaling ka pa. Hindi, mas magaling. Professor ako PhD. Di ba? Right? Hindi, alam ko na yan. Di ba? Alam ko na yan. Huwag pong ganun. Kasi nga, the more na wala kang alam pagka sinasabi mong may alam ka na. Sa totoo lang, once na ikaw ay nag-absorb, kasi ang knowledge is so broad. Alam mo ang knowledge and wisdom, mas malaki pa kaysa universe. Ang Diyos lang ang all-knowing. Hindi yung kakilala mo. Ang all-knowing. Okay? Kundi ang Lord lang. Right? Kaya lahat po tayo hindi all-knowing, marami po tayong kailangan pag-aralan. Kaya po, nandito po tayo. Right? And thank God, nandito po tayo. I believe na as you observe the word of the Lord, meron at merong gagawin ng Panginoon na mabuti sa iyo. Right? So, the Spirit empowers work, whether it's art, whether it's engineering, design, or daily labor. Ang banal na Espiritu ang gagawa niyan para sa iyo. I-recognize mo lang. Di ba? I-recognize mo lang. Pag i-recognize mo yon, dadagdagan ka pa, gagaling ka pa, at ikaw ang pwedeng maging magaling at pinakamagaling sa buong Baguio City. Sa lahat ng craftsmanship na meron ka. Why? Kasi nagpapaturo ka. Nag-absorb ka na nag-absorb. Kaya ngayon pa lamang, maganda po na matry po natin yon.
Alright? Alam mo yun, yung kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. You know, though He was God. Remember that, di ba? Though He was God. Grabe naman yun. Mind-boggling talaga yan. Though He was God, He did not consider Himself equality with God. Ano ba yun, di ba? Ma-absorb mo ba yun? Hindi natin ma-absorb yun, yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Grabe po kaya. Though He was God, God siya, nagpakumbaba siya, nagkatawan tao. Ano ba naman yun? Ano yun? Ma-explain nyo ba yon? Maintindihan nyo ba yon? Hindi maintindihan nyo ng ating finite mind kung paano nangyari yon. Pero isa lang ang alam ko. Isa lang alam ko kung bakit ginawa ni Jesus yun dito sa mundo. Namatay siya sa cross. Though God siya, nagkatawan tao. Bakit niya ginawa? Isa lang. Hindi lang yung humility niya na bilang example, kundi dahil mahal niya tayo. Kahit ikaw ay makasalanan, lahat tayo makasalanan, pero dumating siya dito para magpakumbaba. Kahit Diyos siya, nagkatawang tao, mamatay sa krus para akuin niya lahat ng ating kasalanan. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos. Grabe! Meron bang mag-i-explain doon? May explain mo ba yon? Walang makaka-explain. Tayo kaya, mga kapatid, walang-wala ka na nga. Walang-wala na nga. Hindi naman tayo kasing yaman kung sino man. Minsan, proud pa tayo. Baka pwede naman magbago tayo, mga kapatid. Lahat tayo. Yeah? Diba? Napaka-importante po yung kagaya ng ating Panginoong Kristo. Alright? We do everything kasi alam mo na habang ginagawa mo yung pagpapakumbaba, ang Diyos hindi natutulog. And lastly, tignan po natin, the Holy Spirit enables service for the Lord's glory. Ang Holy Spirit will do that. You need to embrace Him. You need to be in harmony with Him. At habang ginagawa mo yon, eto na, lumalago ka na rin. Nagiging successful ka na rin. Nagiging kagaya ka na rin ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung goal ng ating Panginoon. Kaya may skill natin, huwag natin ipagdamot. Ipamigay na, i-share natin, lalo na sa kingdom ni God. And lastly, ang daily application natin. Tandaan po natin. Diba? Ito sinasabi natin, paano ba natin i-apply ito, yung ginagawa natin, yung sinishare natin? Paano ba? Well, meron po tayong tinatawag na pagising mo sa umaga, diba? Sa afternoon, sa evening. Baka pwede naman magawa natin to. Like sa morning, paano ba natin i-apply? Well, sa morning, invite His guidance. Para sabihin, Holy Spirit, give me guidance. Yeah, ganun lang, simple lang. Okay? Start your day centered and empowered by asking for clarity and strength. Paano ba ang ating pakipag-usap sa banal na Espiritu? Well, Holy Spirit, sabihin lang na, thank you for today. Fill me again. Lead my thoughts, my words, and actions. Show me my assignments today. O, di ba? Ganun lang, simple lang. Di ba? And then, siyempre sa afternoon, well, seek His strength. Di ba? Una, seek His guidance. Kasi nga para you will be at the right place at the right time. You will talk to the right people. You will, di ba? Hindi kayong parang wrong place ka. May mga aksidente pag gano'n eh. You should be at the right place at the right time. Every day. Di ba? Lumalabas tayo every day. Right? Ibig sabihin, marami nangyayari every day, 24 hours, ang dami ka nangyayari. Ang dami. Sobra. Diba? May aksidente dyan, may aksidente dito, may sunog dyan, may earthquake dito, may bagyo dyan, may na-heart attack na dyan, may mga sinugod sa ospital, diba? Kahit nandun lang sa bahay, yung gano'n. May mga emergencies. Yeah? So, anong gagawin natin? Hindi yung emergency lang, prevention. You continually talk to the Lord. Diba? At dito, sa afternoon, seek His strength. At midday, pause and reset your heart and mind. Ang sasabihin, Holy Spirit, I need your wisdom. Help me not rely on myself. Breathe life into the task ahead. And then, syempre, sa gabi, bago ka matulog, thank Him and reflect. Yeah? Bago tayo matulog. Reflect on His help and lessons throughout the day. Ano ba ang ating sasabihin sa Holy Spirit? Holy Spirit, thank you for being with me today. Itong the whole day. Show me where you were at work. Teach me from what I experienced. Right?
And syempre, ang summary natin, before we pray, talking to the Holy Spirit. Tandaan po natin to. Final encouragement para sa ating lahat. Talking to the Holy Spirit regularly keeps you connected to the source. To the source. The source of, ano? Source of ability, source of knowledge, source of wisdom, and source of craftsmanship or skill. From every day, whether ordinary or extraordinary, can be full of supernatural grace, supernatural wisdom, supernatural excellence when lived in partnership with the Holy Spirit. So, ayan po, yung panguli po nating verse, Zechariah chapter 4, verse 6. Grabe, ano? Sinabi na ni Lord eh. Ito na yon. Embrace natin ang Word of God. Not by might. Ano daw yon? Not by might, di ba? Ano daw? Not by might. Not by power. Ano yan? Well, ang sinasabi ni Lord, hindi ikaw. Kahit ano ka pa, kahit anong meron ka pa, hindi pala ikaw, kundi ang banal na Espiritu ang gagawa para sa iyo. So, anong gagawin natin? Go to the source. Ang source natin, the Holy Spirit. Amen? Praise God. Sige po, let's all stand. Thank you, Lord. Pwede ba tayo magpasalamat saglit? Sa napakinggan natin, pwede ba tayong unti-unti natin na i-develop itong relationship with the Holy Spirit? Kasi hindi po natin masyadong kwan po ito. Alam mo yun, hindi po natin masyadong nakagawian. Hindi natin nakagawian sa pagiging Kristiyano natin. Baka pwede naman itong araw na to, sa lahat ng mga nandito, ano po, it's just between you and God. God, the Holy Spirit. Pwede ba nating tawagin siya? Pwede ba nating ibuka yung ating bibig at tawagin siya, invite siya. Invite natin siya. Habang ini-invite natin, nagiging aware tayo na nandyan siya. Yeah? Nandyan lang siya para tulungan tayo sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Pwede ba natin gawin yan? Can we just bow down our heads for a while? Sige po, buka po natin ating bibig. Sabihin po natin, Banal na Espiritu, Holy Spirit, tulungan mo ako sa inyong salita. I receive your word. I have knowledge now. Lord, let it be that I will have wisdom, that I will apply the things that I have learned, that my ability will increase, my craftsmanship will increase, my skill, my talent will grow and grow and grow, so that I will be someone, vessel for your glory. Thank you, Lord. Kaibigan ko, nandito ka, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo. All heads bowed and all eyes closed. Even for those online, kung nandito po kayo. Pwede pa natin itaas ng mabilisan yung kamay kung hindi mo ka pa nag-pray ng prayer. Hindi ka pa nag-pray ng prayer na tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo. Okay? Thank you po. Thank you po. Okay, meron po tayong mga brothers and sisters dito. Lahat po na nagtaas ng kamay, pwede ba nating sundan lang at sundan lang sila sa ating panalangin? Sabihin lang natin sa lahat po ng mga nagtaas ng kamay, buka mo ang bibig mo, sabihin mo lang, Panginoong Diyos, sige po, sabihin niyo po, Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Panginoong Sus, pumasok ka sa aking buhay. Ikaw na maghari at maging Panginoon ko. If you prayed that prayer, we know you've got born again. At alam niyo po, kahit anong mangyari sa iyo, heaven ang pupuntahan mo. Eternal life. At ngayon, habang nandito pa tayo sa mundo, magpatulong tayo sa Banal na Espiritu. Ang tawag sa Kanya, another helper. Si Jesus mismo nagsalita. Si Jesus mismo nagsabi. Ang Banal na Espiritu daw, pag dumating siya, kasi umalis na si Jesus, di ba? Nasa heaven na. Pero ang darating, Holy Spirit. Hanggang ngayon, di pa siya umaalis. Ang tawag sa Kanya, another helper. Si Jesus kasi, helper. Siya, another helper. Ibig sabihin, kagaya siya ni Jesus. Okay? So, kaya dapat maging aware tayo dyan na siya yung tatawagin mo.
Kung kailangan mo ang lahat ng bagay, kung ano man, tatawagin mo at nandun siya palagi para tulungan ka. Amen? Panginoong Diyos, salamat sa lahat po ng mga nandito, sa lahat po ng tumanggap sa iyo. Salamat, Panginoon. Let that word that has been planted in their hearts will be sealed by your word. It will grow, O Lord, a 30, a 60, and even 100-fold. And right now, we're going to give unto the Lord. Sa lahat po ng mga online viewers natin, salamat po sa inyong pagbibigay. Wherever you are in the world, all over the Philippines, salamat po sa inyong mga pagbibigay sa online po na mga givers natin. It is also for you. And sa lahat po naman nandito ngayon, we are going to declare blessing upon the source of your income for your business. Okay? So itaas po natin ating mga ikapo, ang ating mga pagbibigay. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga nag-desire to give their tithes and their offerings. Salamat, Panginoon. At marami pong magagawa ng kanilang pagbibigay. Sa lahat po ng mga online viewers natin, Panginoong Diyos, salamat sa inyong paghipo sa kanilang mga puso para magbigay din po sila, Panginoon, ng ikapo at mga offerings nila. Lord, sinabi niyo sa inyong salita that you are going to be, Lord God, opening the windows of heaven and pouring out so much blessing that even our rooms will not be able to contain all the blessings. You said that in your word, Lord, and we received that. Thank you, Lord, for all our giving right now, Lord. Multiply, O Lord, 30, 60, and even 100-fold in Jesus' name. Amen. Come on, let's raise our hands for the blessing of the Lord. The Lord bless you, and the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you, and the Lord be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and the Lord will give you peace. Right now we declare, everyone in this church will prosper in all things and be in health. Even our soul prospers. Goodness and mercy will follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever. With long life, God will satisfy us and show us His salvation. Come on, let's receive it in Jesus' name. Everybody say.